isa sa mga hirang na maging historical church o historical site ng Philippines. Kaya po ngayong buong taon ito, pag-ibang ng 75th anniversary ng aming diocese, ito po ay isa sa mga pinapupuntahan ng aming gusto, being the oldest town in Quezon. Ito po kumisan, dating Kanilayan, mamaya po karinig natin sa history ng bayan ng Quezon. Ito po dating Kanilayan, at ito po Quezon dating Kanilayan province din. At ito ang capital ng Kanilayan province. Pero sa evolution mo ay naging hanggang isa na. So ngayon po, bilang na po isa sa mga nahirang na historical site for pilgrims, ay kami po ay naatasa na magawa ng kaunting mga exhibit o yung museum. At kaya nga po kami nagawa, first time, maybe po yung first na makakakita na aming ginawa na kaunting museum dito sa ibang nakaliwa, palabas ng simbahan. Dahil po mababasa yung history ng simbahan, ang bayan ng Rizal, at saka yung iba't ibang mga bagay na bago pa itong maging ganito, yung history, at iba't ibang mga sikriya, pictures, mga kagamitan, at mga ano. So, pagbalutan niyo po pagkatapos sa atin na panguting mga pagdarasal, at saka po na pagbasa mga yan ng history ng Rizal, na simbahan na ito, ay lumang po kayo doon sa ating city. Okay? At isa rin po sa mga feature na ating simbahan ngayon o mga ginagawa natin dito ay rin sa atas ng aming obispo ay magagawa doon ng mga souvenir items. Kaya meron po kayo makikita dyan ng mga bagong souvenir items. Kung gusto niyo po na magdala o pumili na ating mga souvenir at dala po yan sa tabi. At isa rin po sa mga pinagmamalaki na ulisan sa ngayon, ito po ay in-order this aming Archbishop Garcera, ayun pong aming suka na napakasarap. Ayan. Chinaledas vegetable vinegar. Ito po ay made of vegetables. Kaya po very healthy. Kaya nabigyan ko sa may tubig yung ating mga pinitin na suka. Ito po isa sa mga fundraising ng ating simbahan sa patuloy na pagpapagawa ng ating simbahan at kapaligiran. Ito pong aming kumbento ay 2 taon pa lang namin natitirahan. Dati po aming kumbento itong garden ito na giniba ng Gardeneo at bago na kami kumbento. At yung nakikita niyo po sa buong paligid, yan yung lahat ay halos sa mga bagong structure. Ito po ang aming meditation garden, kung saan natin yung porting station, sa cross. Yan po ang aming parking, yung park, ang aming garden, at sa mga po lahat po yan yung bago. Hindi po yan yung sura ng lumang simbahan. Kung gusto niyo po makita ang sura ng lumang simbahan, kapag nakikita niyo po doon sa ating mini museum ng aming parokya. Bilang pagdiwang ng 75th anniversary ng diocese and being the oldest town in Quezon and one of the oldest churches here in Quezon. Kaya muli po, welcome sa inyo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw dito sa aming parokya. So siguro po ay sa pagkakataon dito, natawagan ko si Brother Rick para basahin sa inyo yung hindi kasaysayan ng parokya ng Santiago Apostol. Pag ito natin isatawa yung ating pagdarasal. At pagkatapos ng pagdarasal, pwede po kayo masyad niya sa sinasabi ko. And then, we proceed with your station of the first studies of parokya. Muli po maraming salamat sa inyong pagkadala at pagdalaw sa ating munting parokya. Thank you very much so, Father GP. Katilang hapon po sa inyo lahat. Bilang isa pong may buwan at atasan na magbahagi ng munting kasaysayan ng Rizal. Ito po ako si Brother Nick Escardo Siliada.
Paris Bay Water dito sa Karokalan sa Pedro Apostol. Narito po ang mga kasaysayan ng bayan ng Busan. Nagsimula ang pagkalatag ng Kagnayan, ang kapisera ng dating nagabigan Kalilayan noong 1570 sa pangunguna ni Juan de Plasencia at Diego Oropesa. Ang unang simbahan ay yari sa Kawayan at Ipa. Noong 1589, tumingin ang pahintulot si Pedro Bautista na itayong muli ang simbahan gamit ang kahoy. Pinangasiwaan ni Alonso Mayor ang Kalilayan matapos ang 1595. Si Jose de la Concepcion ang naging tagapangasiwa ng kumbento noong 1597. Pinamahalaan ni Pedro de Alcazar ang pueblo noong 16 hanggang 1601. Si Juan Manso ang naging ministro ng mga religyoso noong 1602. Pinangasiwaan din ang Kalilayan ni Diego de la Magdalena noong 1605. Sinalakay ng mga Moro ang Kalilayan mula sa 7,000 na nanirahan na malapit sa ilog ay halos ang natira lamang ay 8,000 katao. Ang simbahan o kumbento at mga gusaling pampahalalan sa panahon ngayon ay yari sa Kawayan at Nipa na pinangasiwaan naman ni Juan de Herrera. Ang pagsabangon noong 1609 hanggang 1613 dahil sa panganib ng mga buwaya, lumipat ang mga tao sa sityo ng Kabuyan kung saan nagtayo ng paaralan na gawa sa Kawayan at Nipa. Nabuhay ng mapayapa ang mga tao sa Kabuyan hanggang 1635. Nanguling sumalakay ang mga Moro, humigit kumulang 800 ang nakaligtas at tumakas patungo sa sitio Atibonan at Malukan na ngayon ay bago kalaba sa Atibonan, Quezon. Dahil dito, sa loob ng maraming taon, ay tuluyang na iwang walang tao ang bayan ng Kalilayan. Mula 1620 pataas, isang Gregorio Vicente ang nagtipo ng iba't ibang pamilya mula sa Kabuyaw kasama ang mga naglalagalang na inapo ng mga dating nahirap sa Kalilayan at Pagsabagon. Sila ay nanirahan sa dating ilalalagyan ng mga Kalilayan. Ang delta sila ng Ilog Kalilayan na walang namamahala. Wala pa nung namamahala ng sibil, pamilyong namamahala, na natili sila roon hanggang 1637. Nagpakita ng pamahalaan ang pangangailangan sunugi ng bayan at sa wakas noong 1874 hanggang 1875. Naitatag ang bayan sa labas ng lumang Kalilayan. Sa mga unang taon, pinangasiwaan ang inisan ni Padre Marcos Tolentino, isang parik sekular, na nagtayo ng pamaring na yari sa Kawayan at Nipa sa mungkahi ng mga matatandang lalaki sa bayan at sa pahitulot ng kurang paroko. Nagtayo ang mga mamamayan ng isang buo na may bantayong ng tore upang matanaw kung may mga dumarating na Moro. Nang lumabon, ito ay tinawag na tribunal. Noong 1884 at sumunod na mga taon, itinayo ni Claudio Marin sa tulong ng Kastilang si Rafael Cargo ang bagong simbahan na yari na sa bato at kahoy na tinakpan ng bubong na yero. Sinimulan din ni Martin Herrero na ipatayo ang sementeryo. Ang mga gusaling pangpaaralan na yari sa Kawayan at Nipa ay naitatayo noong panahon ni Padre Tolentino.
Noong 1945, sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang simbahan ay bahagyang nasira. Muli itong pinaayos ng pambansang komisyon ng pangkasaysayang Pilipinas noong 1966. Maaaring may tao na po tayo sa mga panahon ito, 1966. At sa pagpapatuloy ko ng kasaysayan ng simbahan ng Budisan, marami pa rin pong mga pari ang nalisliga dito. Ilan ang mga diyan ay sina Reverend Father Chodruan, Father Jojo Cantos, Father Bien Lozano, Father Otto Pereira, Father Tony Salvania, at si Father June Obo. Samantala, sa kasalukuyan ko ang pura paroko ng aming parokya ng San Pedro Apostol ay si Reverend Padre Gilberto E. Calabon at kasama ko niya ang aming magdudulikod pa na si Reverend Padre Gati Martin Gilbuena. Bilang Vicario Parokyal, marami malalaking proyekto ko ang ginagawa at naisagawa na sa ilalim ng kanilang pamamahala. Kabilang na po dito ang pagpapatayo ng bagong rectory, Plaza Hardin ni San Pedro Apostol, Maria Carmen at Grotto, pero dito ang meditation prayer garden. So mga kaibigan, mga kapatid, ito po ang munting kasaysayan ng simbahan ng Budisan. Kapagamat iba't iba po ang pinagdaanan, iba't ibang hamon ang dumating bago po naging stable ang parokya ng San Pedro Apostol. Pero nanatili po ang pagkaroon ng katuparan ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo nung kanyang itatag ang simbahan sa pamamagitan ni San Pedro. Sinabi po niya noon, at ikaw, Pedro, sa ibabaw ng barong ito ay itatag po ang ating simbahan at hindi mo paglalagin kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya nga po mga kapatid, bilang tayo po ay parang bahagi ng simbahan, napakahalaga po ng ating pagtitiwala sa providensya, sa mga pagpapala at biyaya ng Diyos. Na kahit po tayo mga pagsubok na pinakaharap at nakakaharap ang ating simbahan, kinakailangan po manatili ang matatag natin paniniwala na ang simbahan ating pinagbibilanan ay ang simbahan kapal ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ni San Pedro Apostol. Muli po, magandang hapon po sa inyo lahat at hawa po, katagdagan ng ating kaalaman tungkol po sa mga bagay-bagay na ating pinagawa. Maraming salamat po. Sa bahagi ng ito, magsisimula na po tayo ng participation sa cross. Matapos ito po ninyo, para po tayo magsagutan dito. Asa si Julia? Ikasiyang istasyon. Pinagurahan namin si Jesus at itinapos sa krus. Sinasamba ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgotha, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluhan ng ako. Ngunit nang matikman niya, ay hindi niya inunom. Na naipako na siya sa krus, pinaghati-hati nila ang kanyang damit, matapos magsapalaran. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagmilihan. Panginoon sa Kristo, anong sakit tayo na mga sa buhay. Dahil ito, huli na buhay ng isa sa inyo. Natulog ang lakas sa ating ng makakapalasa. Kaya ang ito natulog ang sugat, tulog na pagkakabit ko. Dahil sa biyak na mga pinagkaan. Ang lahat ng ito ay nalilis, kapag ang nagawin sa pagkakas. Ang mga kapatid na bago sila, napasalasan ng Kristo, at napapalaya sa mga mundo. Ngayon ay napapalaya sa Diyos. Ang iyong mga pangalan dapat sa iyo sa maraming kaya. Ipagpapalaya ang mapulong balita at mga ngayon ay ibigay namin ito. Huwag mo rin ito ang ibigas sa inyong nagayaan sa aming pag-ibig. Pero ang pagpapalagay sila ang pagpapalagay sa mga sa mga ito po yung aming umubog sa ang pinagpapasa ang pag-ibig at ngayon po kahit ang pag-ibig at pag-ibig sa aming akala ang Panginoon kaya ang kasalanan. Tanging kaibigan. Panginoon Jesus, kapag kalooban ng pagkakas kaya lumagpagpag sa aming tungkulin na may pagpapamahal. Kahit na ang ito ay nagpulot sa amin, dahil sa amin ito ay nagpapalagdan na mapapakto sa krus. Hinihin natin ito sa pamamagitan ni Kristo na ang manunubos. Amen. Sa katahimikan, ipanalangin natin ang mga namumuno ng bansa at simbahan. Ama namin, sumasalangat ka, sambahin ng ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang tawag mo dito sa lupa para na sa langit. Ang Panginoon, Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ko sa isuma sa iyo. Pumagkang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak mo si Jesus. Lahat isama sa anak at Espiritu Santo. Lahat isama sa anak at Espiritu Santo. Lahat isama sa anak at Espiritu Santo. Mahal na Beren na inyong pagkakonsepsyon ng mataas na kahoy, aming ina, Rina at Patrona. Ikasampung Hustasyon. Ipinamako ni Jesus ng paradiso sa makalat na magpuntaan. Sinasangkapan namin ang Panginoong Jesucristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay ito sa bukas. Pinayang sa Jesus na magsasama sa lalang ng mabuti. At ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Hindi ka sa ang iyong sarili at pinakaman. Ngunit pinagsabihan niya ang kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ba ay pinagpasaan ng tulad niya? Magluliglaan na tayo pagsama ng mundo dahil sa ating mga nagawa. Ngunit ang hapon ay wala niya kasama. At sinabi niya, Jesus, alam namin ito ako kapag nagkali ka na. Sumagot si Jesus.
kalansan. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig. Panginoong Jesus, gusto ko na nakakapan sa pagsisisi ang magkikita ng kasalanan. Sa harap ng mga hindi mo tulong ang pagkakatayan at pagkakawala sa mga sinabi sa iyo. Naginiwala siya sa ilang at hindi mo siya naging. Sa aming buhay, sa lupa, at nagkakaroon ng akong mga tao na kakari at nagnanalis ng mga panguluhan. Panginoon, pinagtulog mo kami ng ang puso sa kanila. Pagulad mo sa nagiging mga tao. Sa pamamagitan ng iyong pagpapatawa, sa nagiging ng kasalanan, ibinigyan mo ang magiging pag-asa at kasiguraduhan na kami ay hindi mo tatawagin sa kasasalan ng kami ay iyong panghinga at pinakawan ng buhay. Gaya ng mga tao, sa buhay ng mga anay na ang mga nalagay ng nakakuha ng konsepsyon. Magkahit ay nawasa ang buhay, kami ay ipagpapay. Kami ang palataya at pagkakala, tulad ng mabuting magnanaw. Ikaw ang aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon kayo din. Panginoon Jesus, pagkaloob sa akin ng Diyos. Ang maraming mapagpahina, ipagkaloob sa akin ay walang pagkakala. At ang buhay ko ay nakikilang sa pagkakawal sa aking ako, na nasa akin sa akin. Hindi na ang Diyos, ang Kristo, ay nakakawal sa lahat ng sisisi. Amen. Sa kataligan, ipanalangin natin ang ating mga kapatid na nasa pinagbuhay. Ama namin, sumasalangit ka, sampahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Abang noong Maria na pupuno ka ng klasyo, ang Panginoong Diyos ay sumasalin. Huwag ka pinagpala sa babae ng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Mahal na Birhen ay Immaculada Concepcion ng taas ng kahoy, aming ina, Reyna at Patron. Sige po, ha? Magandang hapon po. Nais natin babang ang ating pasasalamat sa pamunuan ng parokya ng San Pedro Apostol sa pangunguna ng Pinagdura para po ang Ignatius Seminario sa Father Gilbert, Palapang Tramuba, Quezon, sa kanyang kasamang Paris, si Father Maggie, sa kanilang pamunuan ng Paris Pastoral Council, Paris Finance Council. Kung napansin natin, sila po ang kasampuyang nagpapagawa. Ang lahat po ng ito ay buhay ang pagtutulungan nila, pagsisika, pagpapadraising. Kaya, hindi ba siya nagsabi, atin po silang sabi ng ating nakakaya, magkabot ng ating kautulong. Siguro dyan sa labas Father City, pwede maganda ng counting box o basket o kung hindi kayo ng kanilang suka na napakasarap sapagkat yung po ay produkto
ng kanilang parokya. Dinig at bahay. Wala po presyo nito kung baka manood sa inyong kalooban, kung ano magpapanood sa inyong bisa, yun mas maganda. Kaya muli maraming salamat. Pagkatapos po nito ay pinipipisutin kasama si Father Gilbert, Father Gadi, ang ilang pamunuan, yung mga naka-timona, natatawag doon. Anyways, pagkatapos ko rin po tayo magkara, second to the last, and then Father Burgos, our assistant, before we finally go. Father Gilbert, pwede ba ko invite ka dito, magkakita kami token para sa inyo. Kanina na isang inasal.